Bili na po kayo ng sariwang gulay, kamote at walis tingting. Pinagpapawisang sigaw ni Aviel. Pasan-pasan niya ang isang bungkos na walis tingting. Masakit na ang balikat niya at ngalay na ang kanyang mga braso. Kuya Aviel, kukunti na itong tinda kong gulay, sana maubos na bago magtanghalian para hindi tayo mabilad sa araw. May sunong na bilaon na paliwanag ni Amir. Sipagan mong pagsigaw para maubos na. Malumanay na sagot niya. Kuya, hindi na ako magsigaw kasi gutom na ako at uhaw na ako kanina pa. Kumukulo ang tiyan na sagot ni Amir. Bakit hindi mo agad sinabi? Makisilong tayo ron sa karinderya ni Aling Ana para makakain tayo. Nag-aalala na sabi niya at inakay niya si Amir. Magandang umaga po, Aling Ana. Pwede po ba kami umupo? Pwede naman kung bibili kayo. Masungit na sagot nito. Opo, bibili kami ng ice tubig. Nakangiting sagot niya kaya lumabas ang malalim niyang dimple sa tigkabilang pisngi. O sige na, maupo na kayo pero bilisan niyong pagkain ha? Opo, salamat. Tumatango na sagot ni Aviel at kinuha niya sa loob ng sako bag ang kanilang balinghoy na nakabalot sa dahon ng saging. Kuya, pwede ba na bumili ka ng isang balot na tinapay? Nakakasawa ng nilagang balinghoy. Natatakam sa tinapay na ungot ni Amir. Ay sus! Ang arte mo. Dapat nga magpasalamat ka at meron pa tayong kinakain. Kasi sa panahon ngayon maraming nagugutom. Pero sige na, bumili ka ng isang balot na tinapay para matuwa ang bulate mo sa tiyan. Talaga kuya, ang bait mo talaga, ang gwapo pa. Nakabungis-ngis na sagot ni Amir at dumampot ito ng isang balot na tinapay. Che, binola mo pa ako, ikaw talaga. Kumain ka na nga. Kumakagat ng balinghoy na sagot niya at ginulo niya ang buhok ni Amir. Totoo naman talaga kuya, nagwapo ka. Kaya nga crush ka ni Aling Ana. Nakabungis-ngis na sagot ni Amir at tumawa ito ng malakas kaya tumingin sa kanilang magandang babae na bibili ng ulam. Napakadaldal mo Amir, nabingi tuloy si Ate Ganda. Nahihiyang paliwanag niya. Don't be shy mister, dahil totoo naman ang sinabi ng kapatid mo na gwapo ka. Nakangiti na sabi ng babae at kumindat pa. Ganun ba? Salamat sa compliment ate. Namumula ang pisngi na sagot niya. Don't call me ate dahil hindi mo ako kapatid. You can call me Eve. And please, tell me your name. Malambing na sagot ng babae at umupo sa kanilang tabi. Ako po si Aviel at siya naman po si Amir, pangalawa kong kapatid. Nice name Aviel, tunog elite. Anyways, anong trabaho mo? Nakatitig sa mukha niya na tanong ni Eve. Sa bundok ako nakatira. Nagtitinda ako ng gulay, kamote at walis tingting. Tuwing Sabado naman nagtitinda ako ng uling. Baka gusto mong bumili. Taas noon na sagot niya dahil kahit minsan, hindi niya ikinahiya ang kahirapan. Sound interesting. Taga-bundok ka pero ang gwapo mo. Anyway, bibilin ko na lahat ng tinda mong gulay, kamote at walis. Dadalhin ko sa Maynila. Pasalubong sa mga kamag-anak. Talaga? Salamat. Tuwang-tuwa na sagot niya. You're welcome. Magkanong lahat ng paninda mo? 200 pesos ang walis, 150 naman ang gulay. So, 350 lahat? Bibigyan kita ng 500, sa'yo ng sukle. Pero baka may mga kaibigan kang lalaki na gusto magtrabaho bilang boy sa Manila? Ipakilala mo naman sa akin. Nakangiti na paliwanag ni Ivat, iniligay ang pera sa kamay niya. Totoo ba na naghahanap ka ng boy? Curious na tanong niya. Oo, baka gusto mo. Malaki ang sahod, 10,000 per month. Magwawalis ka sa labas at bubong ng bahay namin. Maglilinis ng swimming pool. Magugupit ng damo at magpapakain ng aso. Hindi ka naman maiinip doon dahil may mga kasama kang kasambahay at driver. Naintriga siya sa sagot ni Eve pero hindi niya ipinahalata. Ang swerte naman ang magiging boy mo. Mabait ka at galante magpasahod. Oo, maswerte talaga dahil may 13-month pay pa sila at bonus pa. Baka gusto mo, ikaw nilang mag-apply. Pag-iisipan ko, saka magpapaalam muna ako kay mama at papa. Malumanay na sagot niya at ipinagpatuloy niya ang pagkain ng balinghoy. Okay, tawagan mo ako agad kapag pumayag ang parents mo. Ito ang number ko. Kukunin ko ang number mo pero hindi kita tatawagan dahil palaging walang load ang cellphone ko eh. Mahina pati ang signal sa bundok. Honest na sagot niya. Ganun ba?
Puntahan mo na lang ako sa apartment. Dismayado na sagot ni Eve. Okay, salamat. Sige, aalis na ako. Ikarga mo na lang sa kotse itong mga gulay at walis. Malambing na utos nito. Yes, ma'am. Nakasaludo na sagot niya at ipinasok niya sa backseat ang mga gulay at walis. See you tomorrow, Aviel. Nakangiting sigaw ni Eve at kumaway ito bago nagmaneho paalis. Kuya, naniniwala ka ba sa sinasabi ng babaeng yun? Nakasimangot na tanong ni Amir. Siyempre hindi dahil alam ko naman na mahirap maghanap ng trabaho ngayon at walang mayaman na magpapatira ng estranghero sa bahay niya. Palagay ko, budulera to si Eve. Pero binigyan kanya ng 500. Kahit na, jackpot naman siya sa bullet walis tingting. Wag na nga natin pag-usapan si Eve. Ang mabuti pa mamalengke na tayo. Nagbibilang ng pera na sagot ni Aviel at hinila niya si Amir papunta sa public market. Bumili sila ng 5 kilong bigas, 1 kilong sapsap na isda, kalahating kilong tuyo, sardinas, coffee stick, 1/4 na asukal at sabong panglaba. Pagkatapos mamalengke, naglakad sila pauwi sa bundok. Oh, Diyos ko! Aviel, mabuti umuwi na kayo magkapatid dahil lumubot lalong sumakit ang tiyan ng papa niyo. Umiiyak na sigaw ng mama nilang si Almira, kaya tumakbo silang papasok sa bahay kubo. Bakit po sumakit lalong tiyan ni papa? Nabalis po ba siya? Nag-aalalang tanong ni Aviel. Umupo siya sa gilid ng katre at tinignan ng tiyan ni Mang Armen. Napamura siya ng mahina nang makita niyang tabaw at matigas ang tiyan nito. Anak, sabi ng albularyo baka raw may appendicitis ang papa mo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para magamot ng doktor. Sumisigok na paliwanag ni Aling Almira. Appendicitis? Di ba nauopera yun? Diyos ko mama, saan tayo kukuha ng pera? 50 pesos na lang ang natira sa pinagbenta ng walis tingting at gulay. Tapos next week pa tayo maghahango ng uling dahil hindi pa tapos isalay ang mga kahoy. Problemadong sagot ni Aviel at hagas-hagas na kumamot sa batok. Alam ko na wala tayong pera, pero hindi natin pwedeng pabayaan ng papa mo. Kailangan madala siya sa ospital ngayon din para hindi pumutok ang appendicitis sa loob ng tiyan niya. Okay ma, dadalhin natin ngayon sa ospital si papa. Bukas gagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng pera. Naiiyak na sagot ni Aviel pero hindi niya pinapahalata. Umalis na tayo anak. Kanina pa nakahanda ang mga gamit at papeles sa dadalhin natin sa ospital. Nagpupunas ng luha na sabi ni Aling Almira. Langga, anak, wag na ninyo akong dalhin pa sa ospital. Gastos pa iyon eh. Ang mabuti pa'y magluto kayo ng hapunan para makakain tayo ng sabay-sabay. Tapos, kapag namatay ako, ilibing niyo ako sa gilid ng burol para hindi na kayo bumili ng kabaong at para hindi na kayo gumastos sa lamay. Nakatagilid na paliwanag ni Mang Armen. Papa, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag mo nang isipin ang gastos. Ako na pong bahalang maghanap ng pera. Naiiyak na sagot ni Aviel. Pero anak, mahirap ang kumita ng pera ngayon. Hindi biro magpa-opera. Alam ko na mahirap, Tay. Alam kong mahirap ang pera pero wala akong pakialam. Dahil ang importante sa akin ngayon ay maipagamot ka. Determinado na sagot ni Aviel at pinasan niya sa likod si Mang Armen dahil walang tricycle sa bundok. Amir, aalis na kami ha. Huwag kang malikot. Doon ka matulog kina itay at inay. Malumanay na bilin dito ni Aling Almira. Pangako po mama, magpapakabait po ako. Umiiyak na sagot ni Amir. Very good anak, halikan mo na nga ako. Tumango si Amir at hinalikan nito sa pisngi si Aling Almira. Si Aviel naman ay nagmamadali na lumabas sa kubo. Anak, pasensya ka na at mabigat ako. Nangihinang saad ni Mang Armen. Okay lang po papa, kayang-kaya po kitang babahin dahil ganito rin ang ginagawa mo sa akin nung ako'y bata pa. Nakangiting sagot ni Aviel kahit basang-basa na ng pawis ang likod niya at mukha. Masakit rin ang mga binti niya at tuhod pero hindi siya nagrereklamo at sumisimangot upang hindi panghinaan ng loob ang kanyang mga magulang. Pagdating sa bayan, dumiretso sila sa private hospital dahil walang surgeon sa public.
Dinala sa emergency room si Mang Armen. Sinuri ng doktor ang tiyan at vital signs nito. Confirmed na may appendicitis si Mang Armen, kaya kailangan natin siyang isalang sa ultrasound para malaman natin kung gaano kalaki ang bukol at kung pumutok na ba ito o hindi pa. Malumanay na paliwanag ng doktor. Magkano naman po ang bayad sa ultrasound at payag po ba kayo na operahan ng asawa ko kahit na wala pa kaming pera? Nanginginig ang boses na tanong ni Almira. Mura lang po ang bayad sa ultrasound. Ang operasyon po ang mahal. Saka na ninyo isipin ang hospital bill pagkatapos ng operasyon. Ang kailangan kong gawin ngayon ay tanggalin ang appendicitis ni Mang Armen upang hindi kumalat ang nana sa loob ng tiyan niya. Now excuse me. Pupunta na ako sa operating room. Kalmado na sagot ng doktor at nagmamadali itong umalis. Mama, ikaw po munang magbantay kay Papa. May kakausapin lang akong tao na makakatulong sa atin. O sige anak, bumalik ka kaagad ha. Tumango si Aviel at hinalikan niya sa noo ang mama niya. Papa, iiwan na muna kita ha. Maghahanap po ako ng pambayad sa ospital. Sige anak, mag-iingat ka. Umiiyak na sagot ng papa niya kaya nagmamadali siyang tumalikod upang hindi nito makita ang pagpatak ng kanyang luha. Namumula ang mukha at ilong na pumunta siya sa apartment ni Eve. Kamusta? Napasyal ka? Mukhang umiyak ka. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Eve. Oo, malaki ang problema ko eh. May appendix si Papa. Kailangan niyang maoperahan ngayong araw. Pinuntahan kita para humiram ng pera. Ang kapal ng mukha ko, no? Pero ganun talaga eh. Kailangan kong lunukin ang pride ko upang madugtungan ang buhay ni Papa. Naiintindihan kita, Aviel. Pero 10,000 lang ibibigay ko sa'yo. 1 month na advance. Siyempre, kailangan mo munang magtrabaho at magpakitang gilas bago kita pabalihin ng malaki. Malumanay na sagot ni Eve habang kumikinang sa tuwa mga mata nito na para bang nagdiriwang. Salamat po, pero pwede bang ibigay mo na sa akin ngayon ng pera? Desperadong wika niya. Okay, pero pupunta na agad tayo sa Manila dahil tapos na ang bakasyon ko rito sa probinsya. Seguristang sagot ni Eve. Sige, pumapayag na ako. Matamlay na sagot niya dahil walang kasiguraduhan kung mabuting tao ba si Eve o masama. Okay, deal. Ito na ang 10,000. Ibigay mo na sa mama mo. Nag-aatubiling kinuha niya yung 10K sa kamay ni Eve. Bigla siyang kinabahan nang mahawakan niya ang pera. Raikan, samahan mo sa ospital si Aviel. Tapos bumalik din kayo agad dito sa apartment para maaga tayong makaalis. Masusunod po, Ma'am Eve. Magalang na sagot ng maskuladong lalaki at ipinagbukas siya ng pinto. Kinakabahan na pumasok si Aviel sa loob ng van. Tinted ang salamin at kasyang dosenang tao. Dumiretso sila sa labas ng operating room. Naabutan nila ron si Aling Almira na umiiyak habang nagdarasal. Mama, nakahiram po ako ng 10K sa amo kong si Eve. Tapos next week po, magpapadala po ako ulit. Pupunta po ako ngayon sa Maynila para magtrabaho. Iiwan ko po sa iyo itong number ni Eve para makausap mo ako araw-araw. Naku anak, huwag ka nang umalis. Wala tayong kamag-anak sa Maynila. Hindi mo kabisado ang mga lugar doon. Kahit nga ang pagsakay sa bus hindi ka marunong eh. Konsumidong pagtutol ni Aling Almira. Mama, kailangan ko pong pumunta sa Maynila para mabayaran ng hospital bill ni Papa. Huwag ka pong mag-alala sa akin. Malaki na po ako kaya kaya ko na pong sarili ko. Nakaliyad ang dibdib na sagot ni Aviel. Kung may pera lang ako, hindi kita papayagang pumunta sa Maynila. Mama, huwag ka na pong umiyak. Siguradong nangyari ang bagay nito dahil nasa Maynila talagang swerte ko. Malay mo naman, yumaman tayo next year. Makakabili na tayo ng TV at makakapagpatayo na tayo ng bahay dito sa bayan. Tapos makakapag-aral sa kolehiyo si Amir. Nangangarap na paliwanag ni Aviel. Sana nga anak, swertihin ka sa Maynila. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka ron at kumain ka sa tamang oras. Tumawag ka rin araw-araw para malaman ko kung ano na bang nangyayari sa'yo. Sige po mama, paalam. I love you. Malambing na sagot ni Aviel at hinalikan niya ito sa noo. Hahakbang na sana siya paalis pero hindi natuloy dahil lumabas mula sa operating room ang doktor.
Dok, kamusta na po ang asawa ko? Kinakabahang tanong ni Aling Almira. Successful ang operasyon namin kay Mang Armen. Magigising siya mamaya pag wala ng epekto ang anesthesia. Remind din kita na hindi pwedeng uminom at kumain si Mang Armen hanggat hindi siya nakakautot at nakakadumi upang malaman natin kung 100% bang successful ang operasyon. Makabuluhang sagot ng doktor. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag, Dok. Walang anuman. Sige na, maiwan ko na kayo. Malumanay na sagot ng doktor at naglakad ito papunta sa doctor's office. Mama, makakahinga na tayo ng maluwag. Okay na si Papa. Naiiyak na sabi ni Aviel. Oo nga anak, salamat sa Diyos. Magpakatatag ka, Mama. Hindi kita matutulungan na alagaan si Papa dahil magtatrabaho ako sa malayo. Pero palagi akong tatawag at paminsan-minsan magpapadala ako ng pera. Aalis na po ako. Itanong mo na lang po pala kay Amir kung ano bang itsura ni Eve. Sige anak, umalis ka na. Tawagan mo ako pagdating mo agad sa Maynila. Tumango si Aviel at naiiyak na humakbang siya palabas ng ospital. Sumakay sila sa van pabalik sa apartment. Mabuti naman nakabalik na kayo. Aalis na tayo. Nakasuot ng shades na sabi ni Eve. Ma'am Eve, wala po akong damit at toothbrush. Pwede po ba nakunin ko muna sa bundok ang mga gamit ko? Nahihiyang tanong ni Aviel. Huwag na. Maraming damit at sipilyo sa bahay. Nagsusuot ng face mask na sagot ni Eve at pumasok ito sa loob ng van. Nagsuot din ng face mask si Raikan. Tapos ay nagspray ito ng pabango kaya bigla siyang inantok. Masakit ang ulot na hihilo na idinilat ni Aviel ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon pero bumagsak siya pabalik sa kama. Dahil nakatali ang mga kamay niya at paa sa handle ng kama. Nagtataka at nalilito na pinagmasdan niya ang kwarto. Napamura siya ng malakas nang makita niya mga teenager na nakahiga sa kama. Katulad niya, nakaburles din ang mga ito. Punyeta! Eve! Anong ibig sabihin nito? Naiiyak sa galit na sigaw niya pero walang sumagot. Kuya, huwag kang sumigaw. Baka lalo silang magalit sa atin. Umiiyak na babala ng dalagitang nasa edad 15. Anong ibig mong sabihin? Nasa hideout tayo ng mga sindikato. Andito tayo ngayon sa underground ng Kinky Bar. Ibebenta tayo ni Eve sa mga mayayamang parokyano. Nabingi at nagimbal siya sa sagot ng dalagita. Kaya kinalampag niya ng malakas ang kama. Tumigil siya sa pagwawala ng pabalibag na bumukas ang pintuan. Pumasok si Eve at 4 na maskuladong lalaki. What's wrong with you, Aviel? Bakit nagja-jogging ka sa ibabaw ng kama? Hindi ka ba masaya sa bago mong buhay? Nakatira ka sa magandang kwarto. Nakahiga sa Uratex bed. May kasamang mga gwapo at higit sa lahat, hindi ka magugutom. Dahil araw-araw kang kakain ng footlong. Nakangising paliwanag ni Eve at mariin na pinisil ang pisngi niya. Hayop ka! Eve, niloko mo ako. Sinamantala mong kahinaan ko. Alam mo na bagong opera si Papa kaya kailangan niya ng pera. Pero ano itong ginawa mo? Kinulong mo ako rito sa loob ng kwarto kasama mga kabataan na hinahanap na ng kanilang mga magulang. Nasaan ang konsensya mo, Eve? Galit na tanong niya. Wala akong konsensya, Aviel. Leader ng slavery gang ang trabaho ko. Kaya wala sa bokabularyo ko ang salitang awat konsensya. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, magpakabait ka't sundin mo lahat ng utos sa mga customer. No! Ayoko. Ayokong makipag-usap at magpahawak sa mga lalaki at babaeng matanda. Umiiling na sagot niya. Okay, madali akong kausap. Dadalhin ko rito sa loob ng kwarto mga parokyano para papakin ka. Ewan ko lang kung hindi tumigas ang footlong mo. Nakakasuka na sagot ni Eve at tumawa ito ng malakas. Eve, parang awa mo na pakawalan mo na ako. Ayoko ng ganitong trabaho. Hindi ko kaya. Mas pipiliin ko pang mag-ulam ng asin araw-araw kaysa kumain ng footlong. Nagsusumamong pakiusap niya pero hindi ito nakinig. Hindi ako marunong maawa, Aviel eh. Simula ngayon magtatrabaho ka dito sa bar. Magla-live show ka. At makikipaglawi-dabi ka sa mga parokyano. And take note ha, wala kang sweldo. Kahit piso hindi kita bibigyan.
Nakakapanghina na paliwanag ni Eve. Ibig sabihin gagawin mo kaming alipin habang buhay? Garalgal ang boses na tanong niya. Oo, simula ngayon alipin ko na kayo. Kaya galingan yung pagsayaw mamaya kung ayaw niyong maparusahan. Tandaan yung lahat na maglinis ng buong building at hindi kakain at iinom ng tubig sa loob ng 24 oras. Ang lalaking walang kita ngayong gabi. Huwag din kayong magsusumbong sa otoridad kung ayaw niyong pahirapan kong inyong mga magulang. Malakas na sigaw ni Eve kaya binundol ng matinding kaba ang kanilang mga puso. At biglang nawala ang tapang nila na sagutin ito ng balagbag. Miss Eve, parang awa mo na pakawalan mo na ako. Tumakas lang ako sa bahay namin para maglaro sa computer shop eh. Tapos inalok mo ko ng pera. Kung alam ko lang na masamang tao ka, hindi na ako sumama sa'yo. Umiiyak na litanya ng dalagita. Ano ako, tanga para pakawalan ka? Ganito ang napapala ng mga batang layas. Sinungaling at matitigas ang ulo. Sarcastic na sigaw ni Eve. Tama nga naman, hindi ba? Hindi mapapahamak ang mga kabataan kung pipirmi sila sa loob ng bahay pagkagaling sa eskwelahan at kung susundin nila ang payo ng kanilang mga magulang. Eve, gawin mo na lang akong houseboy. Hindi ko talaga kaya maging prostitute. Naninikip ang dibdib na sabi ni Aviel. Naku Aviel, huwag kang dramatic ha. Walang makikinig sa'yo. Boys, paliguan at tahitan nyo na sila. Siguraduhin nyo na mabango sila at malinis bago tumapak sa entablado. Maotoridad na utos ni Eve. Tumango naman ang mga lalaki at pinakawalan sila isa-isa. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong maglakad mag-isa. Nandidiring bulyaw ni Aviel sa lalaki. Kaya binuhat siya nito at itinapon sa bathtub. Namilipit sa sakit na sumigaw siya ng aray. Magpakabait kayong lahat kung ayaw niyong mabalian ng buto. Gusto ko ring malaman niyo na sabay-sabay kayong maliligo at magbibihis para masanay kayong may mga kasamang lalaki. Nakakatakot na sigaw nito. Kaya sabay-sabay silang tumango at tahimik na umupo sa malaking bathtub. Nasusuka si Aviel sa mga nangyayari at gusto niyang tumakbo palabas ng building para makahinga. Tumayo ka Aviel, ikaw naman ang paliliguan at aahitan ko. Nakangising utos ng lalaki. Matamlay siyang tumayo at nagunahan sa pagtulo ang luha niya nang hawakan itong pipino niya at paglaruan. First time mo? Malanding tanong ng lalaki pero hindi siya sumagot. First time mo nga. Jackpot ako. Nakangising sabi ng lalaki. Kaya itinulak ito ni Aviel sa bowl. Palabang ka. Tignan natin ang tapang mo mamaya. Hindi sumagot si Aviel pero tinabig niya ang kamay ng lalaki nang hawakan ito ang dalagita. Huwag mo siyang hawakan. Ako nang magpapaligo sa kanya para tumigil na siya sa pag-iyak. O sige, bilisan mo. Nayayamot na sagot ng lalaki at umalis ito sa bathtub. Miss, maligo ka mag-isa. Bilisan mo na para hindi ka mapagalitan. Umiiyak na tumango ang dalaga at nagmamadali itong naligo. Pumunta naman sa kwarto si Aviel. Nagbihis siya ng brief at sando. Tapos ibinigay niya ang tupi sa dalaga. Sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa kusina para kumain ng dinner. Tahimik silang sumunod sa lalaki at pinanghinaan sila ng loob nang makita nilang mataas na building sa labas. Mga aso at sangkaterbang bantay. Malawak at malaki rin ang kusina. Tapos maraming masustansyang pagkain na nakahain sa ibabaw ng gintong mesa. Si chef ang mamimili ng mga pagkain nyo upang hindi kayo tumaba. Pagkatapos kumain, magsipilyo kayo at magmumog ng mouthwash. Maotoridad na utos ng lalaki. Sumimangot si Aviel nang makita niya ang cucumber salad, boiled egg at wheat bread. Dahil gusto niyang kumain ng kanin at lechon. Mister, pwede bang lagyan mo ng kanin at lechon ang plato ni Nene? Kasi kanina pa nanginginig ang mga kamay niya dahil sa takot at gutom. Mahinang bulong niya. O sige, pero isang kutsarang kanin at kaperanggot na lechon lang ah. Masungit na sagot ng chef. Tahimik silang kumain. Pagkatapos ay nagsipilyo sila at pumila sa backstage. Magsisimula na ang show. Maghubad na kayo at tumayo ng tuwid. Kailangan nakangiti kayo at sexy maglakad sa gitna ng stage. Nabingi si Aviel sa sinabi ng lalaki at nanginginig sa takot ang buo niyang katawan.
Itinago rin niya sa kanyang likuran ng dalagita. Hinawakan ng dalaga ang braso niya at umiiyak na sumubsob ito sa malapad niyang likod. Kuya, huwag mo na akong protektahan para hindi ka nila parusahan. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Nagtatangis sa mga ngipin na sagot ni Aviel. Rumampa na kayo. Mauuna mga pandak. Panghuli ang matatangkad. Sabay-sabay silang tumango at taas noon na rumampa sa stage. Kahit gusto nilang umiyak at magwala. Pumapalakpak at sumisigaw naman ang mga parokyano nang magpaligsahan sa pagiling at iba't ibang hugis ng pipino at monay. Bumaba sa stage si Aviel, akay-akay ang dalaga at sexy silang sumayaw sa harapan ng kubang babae habang umiiyak. Why are you crying? Don't you like your job? Paus na tanong ng kuba. Hindi sumagot si Aviel. Ipinagpatuloy niya ang pagsayaw at umupo siya sa ibabaw ng mesa. Kaya sumigaw ang mga babae at parokyano ng He's mine. Pinatigil ng MC ang tugtog at pinaakit sa stage si Aviel. Good evening everyone. Bagong dancer namin si Aviel. He's hot, young and strong. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng bidding. Ang pinakamataas na presyong mananalo. Malambing na paliwanag ng MC. Okay, deal. Bibilhin ko si Aviel sa halagang 100,000. Kagatlabi na sigaw ng bakla. No! He's mine for 200,000. Malakas na sigaw ng matandang babae. Shut up all of you. He'll be mine for 400,000. Nakangising sigaw ng baklang maskulado ang katawan at kinindatan nito si Aviel. Everyone, may gusto pa bang humabol? Nakangiting tanong ng MC. Yes, Aviel is mine. Bibilhin ko siya sa halagang 1,000,000. He will be my slave and bed warmer for 3 months. Then, itatapon ko siya pag sawa na ako. Nakakaintriga na sigaw ng kuba at binuksan nito ang suitcase na punong-puno ng pera. Kaya napangangat pumalakpak ng malakas ang MC. Thank you so much, ma'am. Aviel is 100% yours. Pwede mong gawin lahat ng bagay sa kanya. Nakakairitang pahayag ng MC. Ang kapal ng mukha. Ibinenta si Aviel pero hindi man lang ito bibigyan ng komisyon. No, hindi ako aalis sa bar na ito kung hindi ko kasama si Nene. Please ma'am, bilhin mo rin ang kaibigan kong babae. Namumungay ang mga mata na pakiusap ni Aviel sa kuba at lumuhod siya sa sahig. Okay, bibilhin ko kayo pareho para exciting. But in one condition, bubuhatin mo ko papunta sa limousine. Maharot na paliwanag ng kuba. At pinisil nito ang braso ni Aviel. Gusto mo na buhatin kita? Wala pa akong damit. Nakakahiya naman hong lumabas. Sumisigok na sagot ni Aviel. So what kung nakahubad ka? Huwag kang mag-inarte at buhatin mo na ako. Masungit na sigaw ng kuba at niyakap si Aviel sa bewang. Kaya sumuka ito. My goodness, ang arte mo. Boys, buhatin nga ninyong bago kong boylet. Nakasimangot na sigaw ng kuba. Kaya binuhat si Aviel ng 4 na lalaki. Wag, parang awa na ninyo. Huwag niyo akong hawakan. At pwede ba bigyan niyo ng jacket si Nene? Nandidiri na sigaw ni Aviel. Okay, fine. Nakabalot na ng leather jacket ang Nene mo. Pwede na ba tayong umalis? Galit na tanong ng kuba. Namumula ang mukha na tumango si Aviel habang pinagmamasdan niya ang luhaang mukha ng dalagita. Sumakay sila sa black limousine. Katabi ni Aviel ang kuba. Sa kaliwa naman nakaupo si Nene. Wag mo nga hawakan ng pipino ko. Parang awa mo na lumayo ka sa akin. Isa lang naman akong probinsyanong naghahanap ng pera pambayad sa hospital bill ni Papa. Umiiyak na sigaw ni Aviel. Tss, ang tanga mo. Hindi ko hahawakan ng pipino mong maliit. Kukunin ko ang damit sa likod mo para makapagbihis ka na. Nakairap na sagot ng kuba. Ha? Hindi ka interesado sa pipino at katawan ko? Pero bakit mo ko binili? Naguguluhang tanong niya. Secret? Ang mabuti pa sabihin mo sa akin kung anong pangalan mo, taga saan ka. Ako si Aviel Serdon. Ang magulang ko si Almira at Armen Serdon. Nakatira kami sa bundok ng Baliwag. Nagsusuot ng pantalon na sagot niya. So, uto-uto ka kaya ka nasilaw sa pera ni Eve?
Hindi ho ako tuuto. Bagong opera si Papa kaya nagtiwala ako kay Eve. Pero hindi niya binayaran ng buong hospital bill. Kaya gusto kong umuwi ngayon sa probinsya para matulungan si Mama maghanap ng pera. Kahit na. Dapat hindi ka nagtiwala kay Eve para hindi ka napahamak. Sarkastikong tawa ni Aviel at umiiling pa siya. Nilalait mo si Eve pareho lang naman kayong masamang tao. Shut up, supot! Ang galing mong mamintas. Lampa ka naman. Umiikot ang eyeballs na sagot ng kuba at naglabas ito ng barel. Mamamatay tao ka ba? Oo, kaya manahimik ka. Paasik na sagot nito. Ganon? San tayo pupunta? Sa baliwag. Kikidnapin kong parents mo para maging masaya ka. Nakangisi na sagot ng kuba at pinaamoy siya ng pampatulog kaya nawalan siya ng malay. Naaawa na pinagmasdan ng kuba ang gwapong mukha ni Aviel at inihiga ito ng maayos sa upuan. Sigurado ba kayo na pupunta tayo sa baliwag? Pag-isipan niyo mabuti kung ayaw niyong masisante sa trabaho. Nagmamaneho na sabi ni Tom. Sa hideout tayo pupunta. Ipapasundo ko sa mga kasamahan natin ng parents ni Aviel. Kalmado na sagot ng kuba. Si Nene naman ay hindi nagsasalita. Nakangisi na pinanonood niya ang sunod-sunod na pagparada ng mobile car sa harapan ng Kinky Bar. Nagising si Aviel dahil sa malakas na pagtapik sa kulay kayumanggi niyang pisngi. Grabe Aviel, ang hirap mo namang gisingin. Kanina pa ako naririndi sa malakas mong hilik. Nakasimangot na sabi na magandang babae na kulay blue ang mga mata. Sino ka? Bakit kilala mo ko? Kapatid ka ba ni Eve? Natatakot na tanong niya. Mas maganda ang lahi namin sa babaeng yun. Saka pwede ba kalimutan mo na si Eve? Wala siyang kwenta. Masungit na sagot nito. Sino ka nga? Bakit kilala mo ko? Ako si Pauline Curtis. Ang kubang babae na bumili sa'yo kagabi. Ha? Talaga? Bakit ang ganda mo? Saka nasan na yung mga magulang ko at si Nene? Diba sabi mo kagabi pupunta tayo sa baliwag? Sunod-sunod na tanong niya at hinanap niya sa kwarto si Nene. Pero wala. Your parents is safe. Nakalabas na rin sa hospital ang papa mo. Pero hindi mo sila pwedeng makita hanggat hindi ka pa nakakapasa sa training. Malumanay na sagot ni Pauline at binigyan siya ng towel. Maligo ka nga at magsipilyo tapos pumunta ka sa kusina. Hindi ako maliligo at magsisipilyo hanggat hindi ko nakikita si Nene. Nakasimangot na sagot niya. Okay, bahala ka sa sarili mo. Tigas ng ulo mo? Sa lubong ang kilay na sagot ni Pauline at hinila siya palabas ng kwarto. Malawak ang bahay. Maraming samurai at baril na nakadisplay sa dingding. Anong klaseng lugar to? Bakit mukhang slaughterhouse? Kinakabahang tanong niya at tumakbo siya papunta sa dalampasigan nang matanaw niya si Nene na nakaupo sa buhanginan. Stop running, baka madapa ka. Lampa ka pa naman. Nakatalikod na sigaw ni Nene pero hindi siya nakinig. Binilisan niya lalo ang pagtakbo at dinambay ito ng mahigpit na yakap sa likod. I'm happy to see you again. Nanunubig ang mga mata na sabi niya. Sus, ang drama mo naman. Huwag mo nga akong kausapin, hindi tayo close. At ang baho rin ng hininga mo. Hindi ka pa nagsisipilyo at may nakadikit na tuyong laway dyan sa pisngi mo. Masungit na sagot ni Nene at itinulak siya. Grabe ka naman, Nene. Ang harsh mong magsalita at ang sungit mo. Niyakap kita kasi masaya ako naligtas ka. Tapos ikaw lang ang kaibigan ko rito sa isla. You don't know me and I'm not your friend. Tandaan mo to, Aviel. I will never be your friend dahil hindi ko type ang lalaking katulad mo na lampat madaldal. Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Nene. Kaya ginulo niya ang buhok nito at marahang pinisil ang cute nitong pisngi. Bakit ba ang sungit-sungit mo? Bata ka pa naman. Don't tell me na pinaglihi ka sa sama ng loob. I don't have time to answer your stupid question, Aviel. Pupunta na ako sa kusina, sumunod ka na lang. Kalmado na sagot ni Nene at humakbang ito palayo. Pero hinuli niya ang palad nito kaya magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Pagdating nila sa kusina, walang tao. Pero may nakahain na kanin at seafood balls sa ibabaw ng mesa. Magkasabay silang naghugas ng kamay at magkatabing umupo sa mahabang silya. Kumain ka na, ako nang magbabalat at maghihimay ng seafood mo.
Malambing na saad ni Aviel at nilagyan siya ng kanin, mais at patatas ang plato ni Nene. "You're not my nanny, so stop touching my food dahil hindi nakakatuwa." Sa lubong ang kilay na sagot ni Nene at kumuha ito ng ibang plato. "Ouch! Ang sakit mo namang magsalita. Gusto ko lang naman alagaan ka para hindi ka magkasakit at malungkot. Bunsong kapatid na ang turing ko sa'yo. Kaya pwede ba, huwag ka nang mahiya at mailang sa akin." "Tss! I don't need your care." Sa lubong ang kilay na sagot ni Nene at nagsimula na itong kumain. Nagbalat naman ng seafood si Aviel at nagbiyak ng alimango bago siya sumubo ng kanin. "Pagkatapos mong kumain, maligo ka at isuot mong uniform na ibinigay sa'yo ni Pauline kanina." "O sige." Nakangiting sagot ni Aviel at pinunasan niya ng daliri ang sauce na nakadikit sa labi ni Nene. "Tss! Pasaway ka talaga. Masyado kang clingy kaya ka napapahamak." Nakaismid na bulong ni Nene. Saan ka pupunta?" "Huwag kang umalis. Baka mapahamak ka." Ngumunguya na sabi ni Aviel. "Pupunta ako sa kabilang bahay. Sumunod ka ron pagkatapos mong maligo." Nakatalikod na sagot ni Nene at humakbang itong palayo. Tinapos ni Aviel ang pagkain tapos naghugas siya ng pinggan. Naligo, nagsipilyo at nagbihis ng taekwondo uniform. Naguguluhan na pumunta siya sa kabilang bahay. Sinalubong siya ng mga lalaking nakasuot ng black combat, kaya binundol ng matinding kaba ang kanyang dibdib. "Anong gagawin niyo sa akin? Nasaan si Nene? Anong ginawa niyo sa kanya?" Hindi sumagot ang mga lalaki pero binuhat siya papunta sa malawak na arena. "Welcome to Hell, Empire Aviel," malamig na sabi ni Nene at mariing pinisil ang nilalamig niyang pisngi. "Anong ibig mong sabihin? Bakit may hawak ang arnis at katana?" Nanginginig ang boses na tanong niya. "This is our weapon. Tuturuan kitang lumaban para maging legal na miyembro ka ng Hell Empire." Nakangising sagot ni Nene at ibinigay sa kanya ang katana. Pero itinapon niya yun sa malayo, kaya tumawa ang mga nanonood na agents. "Nene, ayokong kalabanin ka. Dahil para sa akin lahat ng babae minamahal at pinoprotektahan. And look at you, ang bata-bata mo pa. Baka mabalian ka ng buto." "You're so naive, Aviel. Hindi na ako bata. 27 years old na ako. And hindi ako lampa katulad ng iniisip mo." Sarcastic na sigaw nito at biglang hinila ang binti niya kaya napaupo siya sa gitna ng arena. "Aray! Masakit, tama na!" Nakangiwing sigaw niya. "Tayo! Mas masakit makidnap ng sindikato kaysa mag-training ng martial arts." Galit na sigaw ni Nene. "Masakit mag-split. Hindi ko kayang tumayo." "Buwisit! Bayot ka talaga." Galit na sagot ni Nene at hinila siya patayo. Kaya napasubsob siya sa dibdib nito. "Tama na. Hindi ako balerina. At lalong hindi naman ako si Bruce Lee. Saka pwede ba, ipaliwanag mo nga sa akin kung sino ka bang talaga?" "Ako si Hilary de la Rocha, ang tagapagmana ng Hell Empire. Layunin namin na tulungan at iligtas sa mga taong mahihina at kapuspalad. Ikaw, Aviel, ang napili ni Mama na maging bagong miyembro ng Hell Empire para makaahon sa kahirapan ng pamilya mo." Nakatayo ng tuwid na sagot nito. "Ibig sabihin, undercover agent ka at hindi ka na bata. Pero bakit mukha kang 12 years old? Saka sino bang mama mo?" "Mama ko si Pauline." Napanganga siya at nabingis sa sagot ni Nene. Mama mo si Pauline Curtis?" "Oo." Nakangisi na sagot nito at tumawa ng malakas. "Naku po, susmiyo, nakakahiya. Nakita niya yung patotoy ko kagabi. O lupa, bumuka ka, lunukin mo ko." Hiyang-hiya na sigaw ni Aviel. Aliw na tawa ni Nene. "Don't worry, Aviel. Hindi interesado si Mama sa patotoy mo. Now stand straight and follow my moves." Nanginginig ang mga tuhod na tumayo siya ng tuwid at sinimulan niyang gayahin ang bawat galaw ni Nene. Pero hindi talaga niya kaya. Kaya pinagpapawisan na natumba siya sa gitna ng arena. "Time out muna. Hindi na ako makahingat manhid na mga binti ko't daliri sa paa." "Okay, bukas naman tayo mag-e-ensayo. Boys, dalhin niyo sa kwarto si Aviel. Hilamusan niyo siya at bihisan." "No, ayoko, Nene.
parang awa mo na. Ikaw ang mag-alaga sa akin dahil ayoko nang maranasan ulit ang nangyari sa bar kagabi. Nagsusumamo na pakiusap niya sa dalaga. O sige, aalagaan kita para maibalik ko sa iyo ang kabutihang ginawa mo sa akin kagabi. Malumanay na sagot ni Nene at inalalayan siyang tumayo. Magkayakap na pumunta sila sa rest house. Dumiretso sila sa kwarto. Binihisan siya ng dalaga at nilagyan ng efficient oil ang kanyang mga binti upang mabawasan ang sakit. Parang awa na ninyo. Pakawalan niyo ako. Gusto ko nang umuwi sa probinsya para mailabas sa ospital si Papa. Nanginginig at pinagpapawisang sigaw ni Aviel, kaya nagising si Nene. Sinalat niya ang noo at leeg ng binata. Damn, bakit ngayon ka pa nilagnat? Kung kailan naman masarap ang tulog ko. Nayayamot na bulong niya. Nakasimangot na kumuha siya ng Biogesic at tubig. Aviel, gumising ka, uminom ka ng gamot. Mama, ikaw ba yan? Kamusta si Papa? Magaling na ba siya? Pabaling-baling ang ulo na tanong ni Aviel. Kaya pinisil niya ang pisngi nito at inilagay ang Biogesic sa dila. Lunukin mo ang gamot at uminom ka ng tubig, please lang. Stop calling your mama because she can't hear you. Kahit sumigaw ka pa ng malakas. Hindi kita maintindihan, Mama. Bakit ang sungit mo? Alam mo ba na dinukot ako ni Eve at ibinenta sa mafia? Umiiyak na sagot ni Aviel, kaya muntika na itong mabilaukan ng gamot. I am not your mama. Ako to si Nene, ang baby face mong kaibigan. Nag-aalalang sagot niya at tinulungan itong humiga. Matulog ka na ulit para bumaba ang lagnat mo. Nene, ayoko matulog. Baka hindi na ako magising. Sobrang sakit ng ulo ko, parang binibiyak. Masakit din ang katawan ko. Humihikbing sagot ni Aviel. Naghahanap to ng kalinga ng magulang. Don't worry, babantayan kita at pupunasan para humupa ang lagnat mo. Malambing na sagot ni Nene at pinunasan niya ng basang bimpo ang noo at pisngi ni Aviel. Pero lalo lang itong nilamig kaya nagdesisyon siyang yakapin ito at balutin ng kumot. Hindi siya mabait at ayaw niyang maging babysitter kaya hindi pa siya nag-aasawa. Pero sa kalagayan ngayon ni Aviel, kailangan ito ng karamay sa buhay. Kaya naman gagawin niyang lahat para makalimutan ito ang trauma na ibinigay ni Eve. Sumikip ang kanyang paghinga nang sumubsob si Aviel sa liig niya at kinagat yon bago siya niyakap ng mahigpit. Inaantok na dumilat si Aviel. Muli siyang pumikit nang dumampi ang sikat ng araw sa kanyang mga mata. Mag-iinat sana siya ng braso ngunit hindi siya makagalaw dahil natutulog sa ibabaw ng katawan niya si Nene. Nakangiti na hinawi niya ang buhok nito sa pisngi at hinalikan to sa noo. You look very beautiful and sweet, pero nakakatakot kang magalit. How I wish na sana ordinaryong tao ka katulad ko para pwede kitang isama sa bundok. Siguradong matutuwa si Papa at Mama kapag ikaw ang mapapangasawa ko kasi mukha kang Amerikana. Nakatitig sa mukha nito na litanya niya. Abnormal ka talaga, Aviel. Gusto mong mapangasawa si Nene? Mafia siya? Baka pumanaw ka kagad kapag sumugod ang mga kaaway niya sa bundok. Pati magulang mo madadamay pa. Mag-isip ka nga. Nakaisimid na sigaw ng kanyang isip. Kaya nakasimangot na inihiga niya ng maayos si Nene sa kama bago siya pumunta sa kusina. Kamusta? Nag-enjoy ka ba sa piling ng anak ko? Hindi ka ba napagod magpabebe? Sarcastic na tanong ni Pauline. Nakaupo ito sa bangko at umiinom ng kape. Hindi po ako pabebe. Mahina lang ho yung tuhod ko dahil hindi naman ako karatista. Malumanay na sagot niya. Tss! Tibayan mo yung mga tuhod mo kung ayaw mong ipakain kita sa pating. Saka isa pa, layuan mo si Hillary. Naabala mo yung trabaho niya. Mag-focus ka sa training para mabilang ka sa mundo ng mafia. Tatanggapin mo ba ako at papayag ka na maging kaibigan ko si Nene kapag naging powerful ako? Nagtitimpla ng kape na tanong niya. Pwede, depende sa performance mo. Sigurista na sagot ni Pauline at muli itong humigop ng kape. Okay, gagalingan ko po para pumasa ako sa standard mo. Anyway, ano ho bang favorite na breakfast ni Nene? Damn it, Aviel!
Liligawan mong anak ko tapos sa akin ka magtatanong ng mga bagay na gusto niya. Hoy, umayos ka nga ha. Hindi pa tayo close. Masungit na sagot ni Pauline at nakaismid na pumunta ito sa living room. Buisit, nakakairita. Masusungit lahat ng tao rito sa isla. Nauubusan ng pasensyang bulong niya. Binuksan niya ang refrigerator. Kinuha niya ang bahaw na kanin, bacon, itlog at tusino. Naghiwa rin siya ng bawang at sibuyas. Tapos ay kumakanta na nagluto siya ng almusal. Pagkatapos magluto, lumabas siya ng bahay. Naghanap siya ng ligaw na bulaklak at nangulit ng seashells sa dalampasigan. Inilagay niya ang shell at bulaklak sa food tray, katabi ng mga pagkain at green tea. Tapos binuhat yun papunta sa kwarto. Nene, gising na. Ready na ang breakfast natin. Malambing na bulong niya sa kaliwa nitong tenga. Ano pa? Huwag kang makulit, inaantok pa ako. Nakapikit na sagot ni Nene, kaya hinalikan niya ang mga mata nito. Sino nagsabi sa'yo na halikan mo ako? Malakas na sigaw ni Nene at itinulak siya ng malakas, kaya napaluhod siya sa sahig. Ginigising lang kita kasi lalamig ang pagkain. Saka gusto ko na makita mo itong simple gift ko para sa'yo, na shells at flowers. Tsk, ang dami mong alam. Ayoko ng seashell at bulaklak. Hindi rin ako kumakain ng breakfast. Ang mabuti pa doon ka kumain mag-isa sa living room para makatulog ako ng maayos. Masungit na sagot ni Nene at nagtaklob ito ng kumot. Okay, sa dalampasigan ako kakain. Kasalo yung magandang gwardiya sa arena. Ibibigay ko rin sa kanya tong bulaklak at shell para hindi masayang. Kalmado na paliwanag niya kahit masakit ang puso niya at tuhod. Huwag ka na nga lumabas. Dito ka na kumain sa loob ng kwarto. Salo na tayo at ilagay mo sa flower vase yung bulaklak. Ipatong mo naman sa lamesa yung mga seashell. Nag-iinat na utos sa kanya ni Nene at bumaba ito ng kama. Mauna ka nang kumain. Mamaya na ako pagkatapos mo. Ay sus! Ang arte mo. Alika na. Kumukulo ng tiyan mo, nagpapakipot ka pa? Nakapout na komento ni Nene sa kaartehan niya at sinubuan siya ng tusino. Akala ko ba ayaw mong lumapit ako sa'yo, pero bakit sinusubuan mo ko ngayon? Wala, bet ko lang. Anyway, ano bang ideal girl mo? Ideal girl ko katulad mo. Diretsahan na sagot niya sa tanong nito. Matalino, matapang, baby face, at higit sa lahat topakin. Buisit, hindi ako topakin. Ayoko lang na pinangungunahan ako. Alam mo na bossy ako. Nasanay ako na palagi akong nasusunod. Ganun? Bossy ka? Eh bakit pumayag ka na apihin ka ni Eve? Di ka man lang tumanggi nung rumampa ka sa stage na walang damit. Tanga! Natural pumayag ako dahil nakasuot ako ng silicone skin. At alam ko na ililigtas tayo ni Mama. Planado ang pagpasok ko sa lungga ni Eve para mapabagsak ang negosyo nila. Nakatikwas ang kilay na sagot nito. Ibig sabihin iba ang kulay at hugis ng kipay mo? Sira ulo ka ba? Bastos mo ah! Galit na sigaw ni Nene at pinalo siya ng kutsara sa bibig. Aray, bakit nagagalit ka? Nagtatanong lang naman ako. Akala ko kasi, ganun ka-cute ang kipay mo. Hinihimas ang labi na sagot niya. Siyempre, mas cute at mas sariwa sa personal, no? Confident na sagot ni Nene at nagsimula itong kumain. Excited na ako makita ang petsa mo. Balang araw kung ikaw ang mapapangasawa ko. Pagdating ng panahon. Nagiinit ang tigkabilang pisngi na sabi niya. Tss, imposible na mapangasawa kita. Dahil hindi tayo magkalibel. Saka isa pa, huwag mo munang isipin ng pag-aasawa. Ang kailangan mong gawin ngayon mag-training at mag-aral para makaahon ka sa kahirapan. Upang matulungan at makita mong muli ang pamilya mo. Alam ko. Pero pwede bang makausap ko si Mama at Papa kahit saglit lang? Nagsusumamong tanong niya. Hindi pwede. Number 1 rule ng Hell Empire na dapat walang puso at pakiramdam ang bawat agent upang hindi sila maapektuhan tuwing sila'y papatay. Mahirap kalaban ng puso't damdamin, kaya habang maaga pa, sinasanay ang mga agent na maging manhid at bulag sa iba't ibang klase ng emosyon. Mariin na sagot nito. Ibig sabihin, wala sa bokabularyo mong umibig? Siguro. Hindi ako sigurado kung mag-aasawa ba ako dahil hindi ko pa nakikita si Mr. Right. Nasaktan siya sa sagot ni Nene
pero hindi niya ipinahalata upang hindi siya masabihan na lampa at isip bata. Okay, tapos na akong kumain. Pupunta na ako sa arena. Malamig na sagot niya at lumabas siya ng kwarto. Dumiretso siya sa arena. Nasa gitna ng ring si Pauline, nagsasalita. Aviel, umakyat ka rito sa ring. Mag-i-sparring kayo ni Ava. Oo, pero hindi ho ako marunong. Kinakabahan na sagot niya habang umaakyat sa ring. Paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Humarap ka kay Ava, then bow down your head. Tumayo siya ng tuwid at yumukod sa magandang babae. Ngumisi naman si Ava at itinulak siya pahiga sa ring nang tumunog na ang bell. Kaya masakit ang likod na tumayo siya. Pero muli siyang bumagsak nang tumama ang flying kick nito sa kanyang tiyan. Ang hina mo naman, Aviel. Nagwa-warm up pa lang tayo, talo ka na agad. Sarcastic na sigaw ni Ava at hinila ang braso niya para pilipitin. Pero hindi natuloy ng sipain niyang paa nito. Sabay hila sa katawan nito pahiga sa maskulado niyang dibdib. Ginapos niya si Ava gamit ang mahaba niyang binti at nakangisi na pinisil niyang pisngi nito. Gumanti si Ava at nagpumilit makawala sa mahigpit niyang yakap. Kaya nagpagulong-gulong sila sa ibabaw ng ring. Tumigil sila sa paggalaw nang aksidenteng magkadikit ang kanilang mga labi. What kind of sparring is that? Honeymoon sa ibabaw ng ring? Maghiwalay nga kayo? Galit na sigaw ni Nene at hinila nito si Aviel palayo sa katawan ni Ava. Anak, lumayo ka sa tabi nila. Hayaan mo silang magsuntukan para matuto silang lumaban. Malakas na sigaw ni Pauline. No, this is not a fight. And we all know na kailangan ni Aviel na sumailalim sa mahirap na training bago siya isalang sa bakbakan. I will teach him personally para maging matatag ang mga tuhod niya. Madilim ang anyo na sagot ni Nene na para bang gusto nitong manapak. Okay, turuan mo si Aviel. Mag-training kayo bukas pero ngayon mag-i-sparring sila ni Ava. Nakangising sagot ni Pauline at sinenyasan silang tumayo. Si Nene naman ay nagdadabog na lumabas ng ring. Again, mag-shake hands kayo bago maglaban. Excited na sigaw ni Pauline. Nag-shake hands sila at muling naglaban. Nagpalitan sila ng sipa at suntok kaya pawisan at pagod na bumagsak sila sa ring. Bravo! Mahusay ang pinakita niyong galaw at mabilis kayong natuto. Bibigyan ko kayo ng reward. 2 days kayong mag-i-stay sa yate. I-explore niyong karagatan habang kumakain ng masarap na pagkain at habang pinagmamasdan ng buwan at mga bituin. Nakabungis-ngis na paliwanag ni Pauline. No, I object. That won't happen dahil gagamitin ko ang yate. Tuturuan ko si Aviel lumangoy tapos magsa-sunbathing ako. Madilim ang anyo na sagot ni Nene at mabilis siyang pumasok sa ring. Hinila niya patayo si Aviel at kinaladkad papunta sa dalampasigan. Nene, bitawan mo ko, braso ko masakit. Nakangiwi na utos ni Aviel. Really masakit? Pero bakit kanina hindi ka umaaray habang sinisipa ka ni Ava? Nakasimangot na tanong ni Nene at inutusan si Tom na kunin ang susi ng yate sa loob ng bahay. Hindi naman masakit sumipa si Ava eh. Kasi palagay ko ayaw niya akong saktan dahil alam niya na wala akong alam sa martial arts. Ganon? So ibig sabihin nakipaglandian ka lang sa kanya sa loob ng ring? Pambihira! Kaya bago-bago mo puro kalandian ang alam mo? Galit na bulyaw ni Nene sa mukha niya at kinaladkad siya papunta sa yate. Nene, bitawan mo ako, nasasaktan ang kamay ko. Nasasaktan na pakiusap niya pero hindi ito nakinig. Tinitigan siya ng masama at hinila paakyat sa yate. Tom, patakbuhin mo ng yate. Galit na sigaw ni Nene. Bakit galit ka? Nagseselos ka ba? Nagseselos ka kay Ava? Nakatitig sa mga mata nito na tanong niya. No, hindi ako nagseselos. Nagagalit ako dahil hanggang ngayon lampa ka pa rin. Nagliliyab sa galit ang mga mata na sagot ni Nene at sinenyasan siya na tumalon sa dagat. Ayokong tumalon sa dagat, hindi ako marunong lumangoy. Umiiling na sabi niya. So what? You need to swim para hindi ka malunod kapag na-corner tayo ng kalaban sa gitna ng tubig. Now jump! Malakas na sigaw ni Nene at bigla siyang itinulak. Nakapikit na nahulog siya sa tubig at sumisid siya pailalim. Oo, marunong siyang lumangoy dahil may ilog na malalim sa bundok. Kinakabahan na pinagmasdan ni Nene ang kulay asul na tubig.
Nakaramdam siya ng takot na hindi lumutang si Aviel. Oh my goodness! What have I done? Balisa na tanong niya at nagmamadaling tumalon siya sa tubig. Hinanap niya si Aviel pero hindi niya ito makita. Kaya frustrated na sumigaw siya ng malakas. Aviel! Where are you? Please let me see you. I'm so sorry. I just wanted to punish you dahil mas pinili mo na maging trainer si Ava kaysa sa akin. I admit nagsiselos ako kanina dahil magkayakap kayong bumagsak sa sahig. Napangiti si Aviel sa confession ni Nene, kaya nagkunwari siyang nalulunod. Oh my goodness! Aviel, you're drowning! Tom, tulungan mo ko. I-CPR natin si Aviel. Kinakabahan na sigaw ni Nene. Mabilis na kumilos si Tom. Nagsuot ng lifeboat at mabilis na lumangoy palapit kay Aviel. Hinila ito ng binata papunta sa dalampasigan. Hilary, sino magsi-CPR kay Aviel? Ako ba o ikaw? Nakabungis-ngis na tanong ni Tom. Natatawa to sa abnormal ng dalaga. Tumalikod ka. Ako ang magsi-CPR kay Aviel. Namumula ang pisngi na sagot ni Nene at lumuhod dito sa buhangin. Kinikilig naman ang umiti si Aviel nang lumapat sa basa niyang labi, ang mapulang labi ng dalaga. Napasinghap siya ng marahas na maamoy niya ang mabangot mainit nitong hininga. Aviel, I know you're not drowning, pero bakit ayaw mong dumilat at gumalaw? Nakakuyom ang mga kamao na tanong ni Nene. Naiirita to na medyo natutuwa sa kakulitan ng binata. Ayokong dumilat upang hindi matapos ang sweet moment na ito. Alam mo ba na hindi ako marunong humalik? Kaya pwede bang turuan mo ko? Che, manigas ka. Ayoko. Natatawang sagot ng dalaga pero napanganga siya't sumigaw ng malakas nang hilahin siya ni Aviel, pahiga sa maskulado nitong dibdib. Nene, I want you to be my comforter. Kahit ngayon lang, para matanggal ang init at lamig na unti-unting gumagapang sa buong katawan ko. Malambing na bulong ni Aviel sa kaliwa niyang tenga at hinalikan siya sa noo. Okay, let's hug each other habang nakabilad sa araw. Nakapikit na sagot ni Nene habang dinadama niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni Aviel. Mabilis na lumipas sa mga araw. 2 buwan nang namamalagi sa isla si Aviel. Marunong na siya mangarate, gumamit ng katana at ng barel. Medyo okay na rin ang friendship nila ni Nene, pero tagilid pa sa pagiging magsyota. Masungit kasi ang dalaga, strikta at opakin. Yayakapin at lalambingin lang siya kapag nagseselos. Nene, 2 months na ako rito sa isla. Miss na miss ko ng pamilya ko. Baka naman pwede ko sila makausap kahit sa cellphone lang. Okay, makakausap mo sila mamaya pagdating ni Mama. Nanonood ng TV na sagot ni Nene at kumain to ng chips. Bakit hindi ba pwede ngayon? Malungkot na tanong niya. Yes, hindi pwede. Dahil may policy and regulations tayong sinusunod dito sa isla upang hindi tayo matunto ng mga kalaban. Ibig sabihin, wala kang plano na umalis dito sa isla? Ibig sabihin dito ka natatanda at mamamatay? Yes, you're right, Aviel. Tumatango na sagot ni Nene. I don't like the idea na dito tayo titira habang buhay dahil hindi mararanasan ng mga anak natin ang masaya at makulay na mundo sa syudad. Really? Anak? Kanino ka magkakaroon ng anak? Kay Ava ba? Dahil hindi naman kita boyfriend at hindi ka rin nanliligaw. Paasik na sabi ni Nene. Inaabot na naman ang topak. Nagseselos eh. Ay, babae nga naman. Napaka-moody kong minsan. So, hinihintay mo na ligawan kita para maikasal na tayo at magkaroon ng anak? Namimilog ang mga mata na tanong niya dahil sa sobrang tuwa. Oo, gano'n na nga. Hinihintay kitang manligaw kasi puro yakap at halik sa noo palagi mo binibigay sa akin. Pero walang I love you. Malakas na tawa ni Aviel. Sumubsob siya sa maputing liig ni Nene. Matagal na kitang mahal. Tumigil siya sa pagsasalita nang pumasok sa living room si Pauline kasama ang mga agents. What's wrong, Mama? Bakit nakasimangot ka? Tuloy ang operasyon natin mamayang gabi. Lulusubin natin ang bagong hideout ng Kinky Bar na pinapatakbo ng mga kaibigan ni Eve. Madilim ang anyo na sagot ni Pauline. Don't worry, Mama. Relax. Madali lang para sa atin na mailigtas sa mga dancer.
Remember, nakakulong na si Eve at ang iba pa niyang tauhan. Nagawa natin noon na pabagsakin ng Kinky Bar. Kaya sigurado ako na magagawa rin natin ngayon yon. Nagtatangis sa mga ngipin na sagot ni Nene. Yeah, we can do this. Now move. Gumayak na kayo. Punuin ng bala ang mga baril at magbaong kayo ng reserba. Magsuot din kayo ng silicone mask and bulletproof para iwas disgrasya. Okay po, Mama. Excited na sagot ni Nene at hinila niya papasok ng kwarto si Aviel. Bakit dinala mo ako rito? Sabay ba tayo magbibihis? Pili yung tanong ni Aviel at pinisil nito at kinagat ang pisngi ng dalaga. Baliw, syempre hindi. Ako magsusuot ng bulletproof mo at silicone mask para makasigurado ako na ligtas ka. Nakangiwi na sagot ni Nene at tinampal nito ang labi ng binata. Ay, ang sweet mo naman. Ayaw mo akong mamatay? Yes, I don't want you to die. Dahil alam ko na marami ka pang pangarap at gusto mo pang makita at makasama ang pamilya mo. Mag-iingat ka, Aviel. Talasan mong pakiramdam mo. Malambing na paliwanag nito. Oo, mag-iingat ako para sa'yo. No, ingatan mong sarili mo para sa sarili mo at para sa mga magulang mo. Umaasa sila na babalik ang ligtas at mayaman. Yes, I know. Pero kasama ka na sa mga pangarap ko. Nakangiting sagot ni Aviel at niyakap ang dalaga. We can do this together. Trust me, we will win this fight together. Then, we'll get married later. Hindi pa nga kita boyfriend, kasal na agad. Magbihis ka na nga. Marahan siyang tumango at nakangiti na nagbihis sa harapan ng dalaga. Lalabas na ako. Hihintayin na kita sa yate. O sige. Malambing na sagot ni Nene at ngumiti. Lumabas si Aviel ng kwarto. Nakasalubong niya sa hallway si Pauline. Pwede ko bang kausapin ng parents ko bago tayo umalis? Yeah, sure. Sumunod ka sa akin sa opisina. Thank you. Masaya at excited na sagot ni Aviel. Pumunta sila sa soundproof na kwarto. Malawak ito, kumpleto sa gamit. Maraming libro sa bookshelf. At may malaking TV na nakadikit sa gitna ng wall. Binuhay ni Pauline ang TV at pinindot ang video call button sa WhatsApp. Tumulo ang luha ni Aviel nang makita niya sa TV screen ang kanyang magulang at kapatid. Hi, Mama, Papa, kamusta na po? Magaling ka na ba, Papa? Magaling na po ba ang tahi mo? Kamusta ho ang hanap buhay niyo? Kumakain ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Oh, Diyos ko anak, mabuti tumawag ka. Miss na miss ka na namin. At maraming salamat sa perang pinadadala mo every month. Kamusta ka na diyan? Magaan na bang trabaho mo? Naiiyak na tanong ni Aling Almira habang hinahaplos nito ang TV screen. I miss you so much, Mama. Pahingi naman po ng yakap at halik ko. Nakadipa na sagot niya. I love you so much, anak. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Umuwi ka dito sa bahay ngayong New Year, ha? Para naman kumpleto tayo pagpasok ng bagong taon. Nakangiting sagot ng Mang Armen at kumaway pa rito. Susubukan ko, Papa. Hindi ho ako sigurado kung makakauwi ako dahil marami akong trabaho na kailangan tapusin. Kagat-labi na sagot niya upang hindi nito marinig ang kanyang paghikbi. Abay, ganun ba? Ano bang trabaho mo? Bakit walang day off tuwing New Year? Holiday naman. Tindero po ako sa grocery store. Bawal po kaming umabsent tuwing New Year dahil maraming namimili. Namumula ang ilong at mukha na pagsisinungaling niya. Dahil hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga magulang na naging macho dancer siya sa bar at naging utusan ng mga mafia. Okay, anak. Sipagan mo palalo para matuwa sa iyo ang boss mo at bigyan ka ng malaking bonus. Nakangiting wika ni Mang Armen. Yes, Papa. Mag-overtime ako ngayong gabi. Palagi ho kayong mag-iingat at tandaan niyo palagi na sobrang mahal na mahal ko kayo. Hindi ko man kayo kasama araw-araw. Nakaukit naman dito sa puso ko ang mukha niyo at pangalan. Emosyonal na sagot ni Aviel. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Life is all about sacrifices and love. Totoo naman, hindi ba? Nasakripisyo ang pagiging anak at magulang dahil lahat tayo dumadaan sa matinding pagsubok at financial problem.
Isusubo na nga lang natin, ibibigay pa natin sa ating pamilya kahit wala nang matira sa ating sarili. Tapos, pinalaki, pinag-aral at pinakain ng mga magulang kanilang mga anak upang magkaroon to ng mabuting buhay at para alagaan sila sa pagtanda. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Mag-iingat ka riyan palagi At wag na wag mong kalilimutang magdasal. Sige po, Papa. Paalam. Mua. Nag-flying kiss si Aviel bago niya pinindot ang end call. You're so sweet naman and caring, Aviel. Kaya dapat galingan mo sa trabaho mo para hindi maputol ang pagdaloy ng biyaya sa pamilya mo. Nakadekwatrong wika ni Pauline. Anong ibig mong sabihin? Kunot noon na tanong niya. Ang ibig kong sabihin, mag-ingat ka palagi. Maging wais ka at galingan mong makipaglaban dahil puputulin ko ang sustento sa pamilya mo kapag namatay ka. Ganun naman talaga, di ba? Tinatapon at tinatalikuran ng mga tao na walang silbi. Kaya nga sabi ko sa'yo noon pa, dapat ma-master mo ang pagiging manhid upang hindi ka masaktan ng mga taong plastic at manggagamit. Tusong sagot ni Pauline pero hindi si Aviel nasaktan dahil dilat ang kanyang mga mata sa realidad na etsyapwera sa lipunan ng mga taong walang pakinabang. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Excuse me, aalis na ako. Pupunta na ako sa yate. Sabay na tayo, Aviel. Tumango siya at binuksan ang pinto upang hindi naman ma-offend si Pauline. Bakit ang tagal niyong bumalik? Nakasimangot na sagot ni Nene. Nakipag-usap pa ako sa parents ko. Malamig na sagot ni Aviel. Okay, sumakay ka na sa yate, aalis na tayo. Sa lunch ka sumakay, Aviel. Doon ka sumama sa grupo ni Ava. Para hindi ka palaging nakatago sa likuran ni Hillary. Umuupo sa bangka na paliwanag ni Pauline. But mama, he's not an expert. Paano kung mapahamak si Aviel? How can I save him kung malayo siya sa tabi ko? Nag-aalalang tanong ni Nene. Well, kasalanan ni Aviel kung mamamatay siya mamayang gabi. Hayaan mo siyang mag-isa, Hillary, para matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Masungit na sagot ni Pauline at inutusan nito ang kapitan na patakbuhin na ang yate. Nagtatangis sa ngipin na sumakay ng lancha si Aviel habang pinagmamasdan niya ang sexing likod ni Nene. I promise to myself that I will make you proud, Hillary. Darating din ang araw na tatanggapin ako ng mama mo. Mahinang bulong niya. Dahan-dahan silang naglakad sa makipot at basang eskinita. Pumasok sila sa backdoor at maliksi ang kilos na isa-isa nilang pinatulog ang mga tauhan ng sindikato. Team 2, maghiwa-hiwalay kayo. Magbantay ang iba sa pintuan ng auction room. Ang iba naman pumunta sa kwarto ng mga dancer. Iligtas yung mga kabataan at patulugin ng mga kalaban. Maotoridad na utos sa kanila ni Tom. Naiwan to sa yate kasama ang kapitan at ibang seaman na nagmomonitor sa mga kaganapan sa loob ng bar. Mabilis na kumilos sa mga agent. Pero si Aviel, mas pinili niyang magpanggap na waiter upang makalapit kay Pauline at Nene na busy sa bidding. Pumunta siya sa lamesa, dala-dala ang tray na may lamang cocktails and cube ice. Here's your order, ma'am. Malambing na saad ni Aviel kaya ngumisi si Nene dahil nakilala nito ang boses niya. Good evening, everyone. Magsisimula ng bidding. Pataasan kayo ng presyo para mapunta sa inyo ang aming star of the night na sina Leandro at Ivana. Sila'y gwapo at maganda, bata at sariwa. Never been kissed and never been touched since birth. Malinis din sila at mabango. Kaya naman taasan yung presyo upang matikman at mahawakan yung kanilang kagandahan. Maharot na paliwanag ng MC at sumipol ito ng malakas. Hudyat na magsisimula na ang show. Pumalakpak at sumigaw ang mga parokyano nang sabay-sabay na rumampa ang mga teenagers sa ibabaw ng stage. Gumiling at nagspit ang mga ito kaya halos lumuwa ang mga mata ng parokyano. Nakakuyom naman ang mga kamaot nagpupuyos sa galit ang mga mata nila Pauline, Nene at Aviel. Gusto nilang ilampaso sa ibabaw ng stage ang mukha ng MC at mga parokyano na mahilig sa sariwang tahong. Close your eyes, mister. Kung ayaw mong ihulog kita sa dagat mamaya. Nakangising bulong ni Nene kaya tumalikod si Aviel upang hindi niya makita ang mga teenager. Everyone, pwede na kayong maglapag ng presyo habang sumasayaw si Leandro at Ivana.
Excited na sigaw ng MC na mukhang pera. Okay, 500k para kay Leandro. Malanding sigaw ng bakla. Oh no, sweetie. Leandro and Ivana is mine for 800,000. Maangas na sigaw naman ng lalaking mataba na makapalang balbas. Really, huh? Yan lang ang kaya mong ibigay? Ang liit naman. I will make it double. 1.8 million for Leandro and Ivana. Nakangising sigaw ng bakla at malandi itong rumampa sa harapan ng matabang lalaki. Wow! 1.8 million is a huge amount of money. Meron pa bang gustong humabol? Nakabungis-ngis na tanong ng MC. Of course, my dear, wala na. Dahil ako lang naman ang bilyonarya sa mga taong naririto. Maangas na sigaw ng bakla at nakakaasar na gumiling ito. Okay, panalo si... Nope, hindi siya ang panalo. Dahil bibilin ko sa halagang 2.5 million si Leandro at Ivana. Nakangisi na sigaw ni Nene at kumindat ito. Oh my goodness, sulutera kang matanda ka. Galit na sigaw ng bakla. Boys, jombagin niyo ang impokritang gurang na yan. Mabilis na tumayo si Pauline at Nene nang lumapit sa tabi nila ang 5 lalaki. Niyakap naman ni Aviel si Nene nang makita niya na hahampasin to ng bote ng wine ng 2 lalaki na nakatayo sa kanilang likuran. Bumaon sa tagiliran ni Aviel ang basag na bote at parang saging na natumba siya sa marmol na sahig. Sumigaw naman ang mga parukyano at nagtakbuhan palabas ng bar. Galit na sinipa ni Nene sa betlog ang lalaki at hinampas ng tray sa ulo bago siya lumuhod sa sahig. Aviel, are you okay? Please, don't close your eyes. Don't cry. Titigan mo mukha ko para hindi ka makaramdam ng sakit. Nanginginig ang boses na sabi niya at sinenyasan niya ang mga agent na buhati ng binata. Tumakbo sila palabas ng bar. Dumiretso sila sa dalampasigan. Sinalubong sila ni Tom at inalalayang umakyat sa yate. Nene, alagaan at protektahan mo ang mga magulang ko Pag-aralin mo rin si Amir upang hindi sila umasa sa iyo habang buhay. Nahihirapan ang pakiusap ni Aviel sa kanya. Don't say that. Hindi ka pa mamamatay. Bear with me, please. Mabubuhay ka pa ng matagal kasama ang mga anak natin. Garalgal ang boses na sagot niya. Talaga? Pumapayag ka ng maging ina ng mga anak ko? Kahit na hindi mo ako mahal? Kahit na lampat, mahirap lang ako. Shh! You're not weak. And I don't really care kung mahirap ka lang. Believe me, merong forever sa mahirap at mayaman. Malambing na sagot ni Nene habang hinahaplos niya ang gwapong mukha ni Aviel. Yeah, maybe, may forever. Pero palagay ko hindi ko na mararanasan yun dahil masakit na ang tiyan ko ngayon at nahihilo na ako. Nahihirapang huminga na sagot ni Aviel at unti-unti itong pumipikit. Bullshit! Aviel, gumising ka! Natatarantang sigaw niya. Will you stop screaming, Hila? Hindi bagay sa'yo na sumigaw dahil ikaw ang prinsesa ng mafia. Madilim ang anyo na utos sa kanya ni Tom. Inihiga naman sa kama ng mga agents si Aviel at tinignan ng doktor ang sugat nito. Malalim ang sugat ni Aviel. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital para matanggal ng maayos ang bote sa tagiliran niya. Nag-aalalang paliwanag ng doktor. Hindi mo ba siya kayang gamutin? Hindi mo ba kayang tanggalin ang bote sa tagiliran niya? Nangihinat nanginginig ang mga tuhod na tanong ni Nene. Kaya kong tanggalin ang bote sa tagiliran niya. Pero hindi ko po pwedeng gawin dahil kulang tayo sa gamit at kailangan niyang maisalang sa ultrasound para malaman natin kung may bubog ba na bumaon sa body organs niya. Mapanakit na sagot ng doktor kaya lalong natakot si Nene. Si Tom naman ay inutusan ng kapitan na patakbuhin ng yate papunta sa bayan. Taimtim na nagdasal si Nene habang nasa gitna sila ng dagat. Dinala nila sa private hospital si Aviel. Isinalang ito sa ultrasound at pinag-aralan ng doktor ang sugat nito. Malalim ang sugat ni Aviel. Bumaon sa kidney niya ang bote ng wine. Kailangan siyang operahan ngayon pero bago yun,
Sasalinan siya ng dugo para hindi tuluyang mag-collapse ang vital signs niya. Kalmado na paliwanag ng surgeon. Doc, willing po ako magpakuha ng dugo at willing din po ako mag-donate ng kidney kung kailangan. Kinakabahan na sagot ni Nene. Okay, what's your blood type and healthy ka ba? B+ ang blood type ko. And I'm 100% sure na healthy ako. Kahit itanong mo pa sa family doctor namin. Okay, Nene. I believe you dahil may kasama kang doktor. Sumama ka sa operating room. Sige. Nakatitig sa maputlang mukha ni Aviel na sagot niya. Pumunta sila sa operating room. Inihiga si Aviel sa operating table. Humiga naman sa kabilang kama si Nene. Tinusukan siya ng karayom sa braso. Tumulo ang luha niya at nagtangis ang kanyang mga ngipin nang dumaloy ng dugo sa hose papunta sa braso ni Aviel. Pakatatag ka, mahal ko. Malalampasan din natin ang mabigat na pagsubok na ito. Mahinang bulong niya at pumikit siya ng mariin upang hindi niya makita ang pagtanggal ng bote sa tagiliran nito. 12 hours nang nakalipas pero hindi pa rin nagigising si Aviel kahit successful ang operasyon. Aviel, naririnig mo ba ako? Please naman gumising ka na para sa akin at sa pamilya mo. Umiiyak na pakiusap dito ni Nene. Palagay ko anak, gigising si Aviel kapag hinalikan mo siya. Kasi alam mo naman mahilig sa yakap, sulat, kispiring ng mga lalaki. Nakangiting suggestion ni Pauline. But deep inside kinakabahan to na baka hindi na nga gumising si Aviel. Talaga mama? Payag ka na halikan at yakapin ko si Aviel kahit ayaw mo sa kanya? Anak, hindi ko sinabi na ayaw ko kay Aviel. Ang gusto ko lang naman mangyari ay matuto siya sa buhay at umangat. Alam mo naman na mahirap mabuhay na walang pera at pinag-aralan, hindi ba? Honest na sagot ni Pauline. Sabagay, may point ka po mama. Mahirap kang mag-asawa na walang ipon dahil walang panggastos araw-araw. Anyway, tumalikod ka na muna. Iyayakapin ko lang si Aviel. Hindi halatang excited ka, no? O sige na, yakapin mo na si Aviel. Hindi ako titingin. Nakabungis-ngis na sagot ni Pauline at nagkunwari itong busy sa panonood ng reels. Pero ang totoo, naninilip ito. Aviel, gumising ka na. 2 weeks na lang New Year na. Di ba gusto ng parents mo na umuwi ka? Pagkakataon mo na ito na makasama sila. Sige ka, magbabagong isip ko kapag hindi ka pa dumilat dyan. Sumisigok na pananakot niya sa binata at hinalikan ito sa noo bago niyakap. Lihim na ngumiti si Aviel nang malanghap niyang mabangong buhok ni Nene at maramdaman niyang mainit nitong balat. Kanina pa siya gising pero hindi siya dumidilat dahil pinakikinggan niya ang usapan ni Nene at Pauline. Mama, ayaw talagang gumising ni Aviel eh. Frustrated na sabi ni Nene. Ay, baka kulang pa ang yakap at halik na ibinigay mo. Halikan mo sa labi. Tapos sayawan mo ng careless whisper para magising ang kaluluwa niya. Umiikot ang eyeballs na sagot ni Pauline. Mama naman eh, puro ka pabiro oh. Seryoso ako. Pumunta ka nga po sa doktor, sabihin mo sa kanya na tignan kung normal ba ang vital signs at heartbeat ni Aviel. Okay. Ito na po, masusunod na. Nakatikwas ang kilay na sagot ni Pauline at lumabas na ng kwarto. Umupo sa gilid ng kama si Nene. Hinaplos niya ang mukha ni Aviel at hinalikan to sa labi. Napanganga siya nang tumugon nito sa mainit niyang halik. You're awake? Yeah, kanina pa. Namumungay ang mga matang sagot ni Aviel at kinabig nito ang batok niya. Kanina pa pero bakit ngayon ka lang dumilat? Sumisinghap na tanong ng dalaga. Wala, trip ko lang. Pinakikinggan ko mga sinasabi mo. And I heard na payag kang umuwi ako sa probinsya. Yeah, pero nagbago ng isip ko dahil napakapilyo mo. Nagiinit ang pisngi na sagot ni Nene dahil pinisil ni Aviel ang labi niya at pisngi. Don't change your mind dahil ipapakilala na kita sa parents ko. Please, tuparin mo ang pangarap ko na mapangasawa ka. I know, begging you is useless, but this is the only way to make you mine. Aviel, you don't need to beg me because I'm already yours. Simula nung inalagaan mo ko sa hideout ng sindikato, you make me fall in love with you harder nang iligtas mo pa ang buhay ko kanina.
Love is not only about sweet words dahil mas nakaka-fall ang sweet moves and care na ipinapakita mo sa akin araw-araw. Palagi kong sinasabi sa iyo na hindi kita gusto, hindi kita mahal. But deep inside, I like you so much because you're such a good man. Family-oriented ka at mapagmahal na anak. I love you, Aviel Sardon, my handsome protector. Malambing na sagot ni Nene at muli niyang hinalikan ng binata sa labi. You're so sweet naman, Nene. Huwag mo nang babawiin ang I love you, ah. Baliw ka talaga. Siyempre hindi na. Ang tanong, kailan tayo magpapakasal? Sa February 14, araw ng mga puso tayo magpapakasal. Para memorable ang wedding day natin. Excited na sagot ni Aviel at niyakap nito ang dalaga. Tama ng harutan, baka dumugo ang sugat mo, Aviel. Strikta na saway sa kanila ni Pauline. Sabi ko nga po next week na lang kami maglalambingan kapag magaling na po ang sugat ko. Namumula ang mukha at ilong na sagot ni Aviel. Tapos ay nagtakip ito ng unan sa mukha dahil nahihiya sa doktor. Mr. Sardon, natutuwa ako nagising ka na. Sariwa pa ang sugat mo kaya huwag ka masyadong malikot. Uminom ka ng gamot at kumain ng masustansyang pagkain 3 times a day. After a week, pwede ka nang umuwi. But for now, dito ka muna sa ospital. Nurse ang maglilinis ng sugat mo. Nakangiting paliwanag ng doktor. Salamat po, Dok. You're welcome, Mr. Sardon. Aalis na ako. See you tomorrow. Malumanay na sabi ng doktor at lumabas ito ng kwarto. Aviel, sundin mo ang payo ng doktor. Mag-behave ka upang hindi bumuka yung sugat mo at para hindi naman masayang ang dugo na ibinigay ko sa'yo. Ibig sabihin, sa'yo galing ang dugo na isinalin sa akin. Kaya pala lalo kitang minahal dahil dumadaloy sa ugat ko ang dugo mo. Naiiyak na sagot ni Aviel at hinalikan siya sa noo. I love you, Nene. I'm so happy to meet you because I believe you're my destiny. I love you too, Aviel. Nanunubig ang mga mata na sagot ni Nene at tinugon niya ang mainit nitong halik. Hindi na sila nahiya kay Pauline na tumalikod upang hindi makita ang kanilang paglalambingan. Ay, Aviel, ano ba? Tama na. Nakikiliti ako. Humahagik-hik na sigaw ni Nene at gumulong ito sa damuhan. I got you, beautiful. Nakabungis-ngis na sabi ni Aviel at dinaganan nito si Nene. Papa, lumayo ka kay mama, mabigat ka. Nakasimangot na sigaw ni Alden at dumapa ito sa likod ni Aviel. Mabigat pala eh. Bakit dumagan ka pa? Kasi gusto ko rin pong makipaglaro. Nakapout na sagot ni Alden at ngumiti ito. Okay, let's play together tapos next year, meron ka ng baby sister. Yehey! Talaga po? Pero bakit next year pa? Dapat ngayon na po para meron akong kalaro araw-araw. Inosenteng tanong ni Alden. Anak, hindi madaling gumawa ng baby. Mahabang proseso ang pinagdadaanan nila bago sila isilang dito sa mundong ibabaw. Kaya naman magpakabait ka para hindi ka magkasakit. Okay po, Papa. I will follow your rules. Bibong sagot ni Alden at kiniliti siya sa tenga. Anak, ang kulit mo. Kasing kulit kita pero matalino ka't maabalidad katulad ng mama mo. Nagmamalaki na sagot ni Aviel at niyakap niya si Alden. Pasali naman ako sa group hug. Nakahiga sa damuhan na saan ni Nene. Siyempre kasali ka dahil ikaw ang mama. Nakangiting sagot ni Aviel at humiga siya sa tabi ni Nene habang nakaupo sa tiyan niya si Alden. Mama, Papa, I love you so much po. I love you too, anak. Magkasabay na sagot ni Nene at Aviel. Tapos ay hinalikan nila sa tigkabilang pisngi si Alden. 4 na taon nang nakakalipas mula nang magkakilala sila sa Kinky Bar. 3 taon na ang kanilang anak at ikinasal sila sa beach noong February 14, 2020. Maayos at masaya ang kanilang pagsasama. Tapos na rin sa pag-aaral si Amir. Nagtatrabaho ito sa cruise ship bilang bartender. Kasama rin nila sa bahay si Aling Almira at Mang Armen. Nanatili naman sa Hell Empire si Pauline kasama. Mahirap at masalimuot ang kanilang pinagdaanan bago nabuo ang kanilang love story. Naniwala sila sa kapangyarihan ng pag-ibig
at pagiging mabait at matulungin, kaya nalampasan nila mga problema. Mahirap lang si Aviel at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero tapat siyang tao at mabuti ang kanyang kalooban. Kaya binigyan siya ni Lord ng maganda, mayaman at mapagmahal na asawa. Totoo nga ang kasabihan na pagpapalain ka araw-araw kung mabuti at busila ang iyong puso. Palagi nating tatandaan na hindi madadala sa kabilang buhay ang pera, kaya huwag tayong manlamang sa kapwa. Tandaan din na anli ang karma. Wakas.